ganito palagi? Bakit parang wala lang ako sa kanila? Para kung isang bagay na dinadaan-daanan lang. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito eh. Para kung hangin. May halaga pa talaga ako sa mundong to? Wala kang kwenta. Ate, huwag ka pa-involve. Hindi totoo to! Hoy, Jaja, anong feeling mo ng kaibigan? Please lang! Tumigil na kayo! Siguro gusto ka lang nilang i-ignore ka. Tama na! Sumusobra na kayo! Kahit kailan, hindi naman nila maintindihan ang pakiramdam ng mag-isa eh. Laging iniiwan. Hindi na-appreciate at walang halaga. Hi, Snow! Hi! Yan. Ano? Kisa ka, kisa ka. Hello? Anak, ayos ka lang? May problema ba? Parang hindi ka okay. Wala, ma. Pagod lang po siguro to. Medyo busy din po kasi ako sa school nowadays. Hindi ka nga anak. Okay ka lang ba? Oo nga, ma, pa. Pagod lang po talaga siguro ako. Ang dami rin po kasing nangyari ng mga nakaraang araw. Actually, ma, pa, tagal ko na pong gustong sabihin sa inyo to eh. Matagal na po kasi akong nabubuli sa school. Pakiramdam ko, mag-isa na lang po ako. Wala na nga rin po akong ganang mag-aral. Gusto ko na lang pong tapusin lahat ng ito kasi sawang-sawa na rin po ako eh. There were those groups of people po kasi talking behind my back. They were laughing because they think I'm fat po and I did not fit in everything. Pasensya ka na anak ha. Hindi namin alam na na-experience mo yung ganung bagay. So sobrang busy ko sa work tsaka ng mama mo. Hindi namin alam na ganun yung nararanasan mo. Alam mo naman na pwede mo may kausapin about dyan. At hindi ka namin humusgahan kasi anak ka namin. Alam ko po. Pero nakakahiya po kasi magsabi. Pakiramdam ko po kasi maulit na po yung mga nangyari. Pakiramdam ko po sobrang hina ako at wala po akong lakas ng loob para harapin po yung mga panalait at pang-insulto nila sa pagkatao ko. Kasalanan na po ba yung maging masaya at hindi intindihin yung iniisip ng iba? Alam mo na, hindi naman doon masusukat yung kainaan. Alam namin, yung pinagdaraan sa araw-araw. Pero ang hirap niya, ang kinikimkim mo siyang napakatagal. Pare-parehas lang naman po yung mga eksena palagi. Pag nasa kainan po ako, nag-iisa. Tapos bigla silang mag-video sa akin. Nanlalait po. Kung ano na lang po yung mga narinig ko. Tandaan mo anak, wala silang karapatan para tutuwin ka ng ganyan. Hindi ka niluwal ng nanay mo para ganyan ka nila. Hindi mo dapat yung nararanasan, anak. Alam mo, mga ganyan talagang tao. Pero, lagi mong tatandaan, walang kulang sa'yo. Hindi ko nga po maintindihan kung bakit nila ginagawa yun eh. Ano po bang nagawa ko sa kanila? Wala naman po akong ginagawa mali. In the first place nga po, gusto ko silang kaibiganin. Kaso, patuloy naman po nila pinaparamdam na hindi po ako nababagay sa grupo nila. Alam mo na, minsan yung mga tao nang-aapi dahil sa insecurities nila. Hindi ko nga alam ba't nila ginagawa yun. Nang-aapi pa ng iba. Nandito lang kami para supportan ka. Hindi ka nag-iisa. Salamat, Ma, Pa. Sana matapos na po talaga to. Sana talaga.
Nga pala ma, tatapusin ko lang po muna yung mga assignments ko. Naiiwanan ko po muna kayong dalawa. Sige na. Dapat sabi anak natin. Parang hindi naman pwede mga meditation ng nakarang araw. Hindi siya nakakain at di na lumalabas ng kwarto. At may mga sugat pa siya. Nababahala nga rin ako sa anak natin. Yung mga gamit ko sa kwarto. Nababahala na ako sa anak natin. Ilapit kaya natin siya sa psychologist. Parang hindi na kasi naman yung pinutulis niya. Nakaban kasi ako eh. Sakto, may kakilala kong psikologista. Kung gusto niya, ilapit na natin bukas. Kamusta ka naman anak? Okay lang naman po ma. Kaya ipupunta ka ba bukas? Wala naman po. Alam mo na, sa totoo lang. Huwag mo sanang masamayin. Pwede ka man umayaw o hindi. So, concern lang kami sa health mo. Kung gusto mo na, pwede. Kung ayaw mo, go lang. Bala kasi namin isama sa psychologist para matulungan ka namin sa problema mo. Sige po ma. Baka pag-iisipan ko na lang po. Tandaan mo, lagi na kami nandito para sa iyo. Salamat ma pa. Napakaswerte ko sa parte na kayo po yung naging magulang ko. Yes? Come in. Dito po tayo. Yes, good day po. Mr. and Miss Salvatore. Kayo po yung ni-refer ng kaibigan niyo, right? So, shall we start our session today? Thank you sa pagtanggap sa amin. No worries po, Mr. and Miss Salvatore. Actually, ako nga po yung dapat magpasalamat din sa inyo since ni-refer po kayo sa akin. So, shall we start the session po? Sige po, Doc. Okay, thank you po. Tawagin ko na lang po yung anak niyo sa labas. Thank you, Doc. Okay, cut muna. Good day! Ano po? So, what should I call you? Jano na lang po. Okay, Ja, shall I offer you a drink? Hindi na po. Okay, please sit down. So, how are you? Okay lang naman po. Are you feeling good today? Medyo lang po to. Okay, how about this past few days? Are you doing something that makes you happy? Sa mga nakaraang araw po, wala naman po masyado. Mga may problem. Okay, may I question? Is it okay if I ask? What seems to be the problem? Hindi ko po alam kung ikwento po sa inyo ng mga magulang ko. Nakakaranas po kasi ako ng bullying sa school namin. And, ayan nga po, nawawalan na rin po ako ng ganang mag-aaral. At parang stop na lang po yung lahat. Okay, can you tell me more about the school? Kasi nasabi mo may mga problema ka sa school. Okay. Yun po, bullying po. Kung ano-ano lang po yung mga naririnig kong mga salita na pinapatok po nila sa akin tungkol sa katawan ko po or sa pagkatao ko po na hindi ko na po natitake. Can you please elaborate or maaari mo pang ipaliwanag sa akin kung ano mga naging epekto nito sa'yo? Actually, I started to question my existence and I don't even know my worth po. Actually, hindi rin po alam ng parents ko, but since I trusted you, I tried harming myself to escape po yung reality na nararanasan ko ngayon. Okay, I understand. Do you mind if I ask, what were you thinking or what are your feelings when you try to harm yourself? Is it calming in a sense that you would feel at ease or is it something that you just want to do? Yes po, Doc. Calming po siya for me that I would feel at ease kasi yun na lang po kasi yung naiisip ko
na paraan to, yun nga po, escape the reality sa sarili ko po. Okay, I understand what you are going through, Jada. Minsan mahirap talagang mapanatag sa mga ganitong sitwasyon, especially at your age because teenagers nowadays are tend to be more insecure and they lack of self-awareness. So, words of encouragement lang. You know that there are healthier ways to cope with your pain, right? And you know that you are way more than just a pretty face. You are capable, right? Okay. So this ends our session for today. Dada, thank you for your time. Mr. and Miss Salvatore, regarding po sa case ng anak mo, unang-una maaari nating suriin kung paano niyo po maaaring i-share sa inyong anak on how she will face those kinds of situations, especially at school. As their parents, note that having emotional support has a big impact on how she will overcome it. Thank you, Doc. Salamat. Gagabayan po namin yung anak namin sa lahat ng bagay. Doc, ano po yung may recommenda niyo para sa anak namin? Actually, Mr. Salvatore, your moral support is truly recognizable. So for our next consultation, we're going to talk about the things that can honestly help her in her condition. So thank you for your time, Mr. and Miss Salvatore. Thank you, Doc. Our session ends now.